Thank you kay Lord, graduating na ako. Share ko sa inyo yung college tips. Sobrang makakatulong to para sa mga incoming college students or sa mga currently na college students na ngayon. Bagay na pinagsisihan ko kasi hindi ko siya ginawa kung paano ako nakasurvive. You are a farmer and after all I'll keep. You are a farmer and after. What is up, the nice peeps? It's me, the nice Ann. Kung bago ka lang sa akin channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga next na videos ko. So it's been a while guys since last ako nakapag-upload ng vlog ko. Na-miss ko na talaga kayo guys. Kasi nag-lie-low muna ako. Nag-focus muna ako dun sa last year ng college ko. Kasi thank you kay Lord. Tapos ko na yung 4th year college ko and graduating na ako. For today's video guys, share ko sa inyo yung college tips. Things that I should have known before I entered college plus how I survived. Itong mga tips na to guys, sobrang makakatulong to para sa mga incoming college students or sa mga currently na college students na ngayon. Kasi itong mga share ko sa inyo, ito yung mga bagay na pinagsisihan ko kasi hindi ko siya ginawa. And yung iba naman, ito yung sobrang nakatulong sa akin kung paano ako nakasurvive sa college life ko. So, number 1 is, choose your course wisely. Make sure na yung pipiliin mong course is gusto mo talaga, passion mo talaga, at alam mo sa sarili mong kakayanin mo. Hindi yung pipiliin mo lang to dahil yun yung course ng friends mo, dahil ba mataas yung sweldo nito, or dahil sikat tong course na to, or ito yung gusto ng family mo para sa'yo, pero hindi mo naman talaga siya gusto. So, dapat guys, susundin mo kung ano talaga yung gusto mo at dream mo. Kasi di ba minsan may mga times na nagdadalawang isip tayo kung yung passion ba talaga natin, or maging practical tayo, which is wrong talaga. Kasi actually guys, ako, based on my own experience, itong course ko ngayon, hindi kasi talaga ito yung first choice ko before. Parang ito pa yung third or fourth choice ko, pero ito yung nasunod ko. Kasi dati talaga, hate na hate ko talaga yung math. Pero napunta ako sa field ng accountancy and finance, which is puro math, diba? Kaya ayun, hindi ko na mababalik yung nakaraan kasi ito na yung course ko ngayon. And ngayon, diba, graduating na ako. Kaya ito yung advice ko sa inyo guys, make sure na yung pipiliin yung course is yung gusto nyo talaga. Pero ako, iniisip ko na lang kasi talaga na siguro ito talaga yung nilaan para sa akin ni Lord. Kaya nandito ako ngayon. Answer dyan guys is syempre, pray, seek guidance to the Lord and sa other people na makakatulong sa'yo, and ask yourself first kung ano ba yung gusto mo talaga ng course before you enter college. Number 2 guys is grades are important. Ako kasi consistent with honors ako from elementary to senior high school. Pero nabago lahat yan guys nung nag-college ako. Naging mindset ko na yung grades doesn't matter. Which is totoo naman kasi syempre hindi naman basehan yung grades natin kung matalino ba tayo o hindi. Pero kasi yung grades, it gives an impact kasi. Kapag nag-college tayo, sobrang important pala ng grades natin. Kasi tinitignan nila dun yung grades natin from first year to 4th year college or tinatawag na TOR or transcript of records. Kasi guys, mas priority talaga ng mga companies na mataas yung grade mo and lalong-lalo na kapag Latin honors ka. Kaya ayun, grades are important talaga. Pero syempre, don't pressure yourself pa rin too much. Ako kasi guys, nung first year, first sem noon, nawalan agad ako ng gana na ibigay yung best ko sa pag-aaral ko. Kasi nagkaroon ako noon ng major subject na 2.75. Kasi sa school kasi namin, kapag nagkaroon ka ng subject, kahit isang subject lang yan, na 2.75 or 3, matatanggal ka na agad sa Latin honors. Kahit na yung buong average mo from first year to 4th year ay 1.5 or pasok dun sa Latin honor, ay X ka pa rin. Kaya yun guys, yung isa sa pinagsisihan ko kasi hindi ko binigay yung best ko. Number 3 is study harder in connection pa rin din sa number 2. Kasi guys, wag mong iisipin na hindi mo kaya or susuko ka na. Kasi actually, part talaga ng college life yung halos mag-breakdown ka na kasi sobrang hihirap talaga ng mga major subjects natin. Kaya wag sana tayong dadating sa point na sana ginalingan ko, sana binigay ko yung best ko, or kaya ko naman kaso wala akong mood or motivation on time na yun. Kasi remember, lahat na naging successful ngayon, syempre nagpakahirap muna sila at binigay nila yung best nila at ang daming struggles na pinagdaanan muna nila bago nila na-achieve kung anong meron sila ngayon. Kaya ayun guys, study harder. Number 4 is time management. So, syempre, hindi naman porket study harder ay spend na natin lahat ng time natin sa pag-aaral. Syempre, we need to learn to manage our time pa rin by balancing our academics, our social life, and our personal responsibilities. Kasi syempre, hindi lang naman umiikot yung mundo natin sa pag-aaral. Kailangan pa rin natin magkaroon ng time sa iba't ibang bagay, lalong-lalo na sa sarili natin. And huwag pa rin kakalimutan yung self-care kasi napaka-important talaga pa rin ng physical and mental health natin. Also guys, huwag kakalimutan ng
spiritual health natin. So, hindi porket na busy tayo dito sa college life natin, ay mawawala na tayo ng time para mag-pray, devotion, or umattend sa church every Sunday. Kasi, di ba, kapag gusto mo, may paraan ka. And another tip, guys, para sa time management is to have a to-do list. So, yun yung ginagawa ko talaga since dati pa. So, nililista ko dun yung mga tasks na gagawin ko sa araw na yun. Kasi kapag wala talaga ako nun, hindi ko alam kung anong gagawin ko at saan ako magsisimula. Very helpful talaga yung to-do list. So, number 5 is socialize. Natin ko yan sa dalawa, guys. Una ay yung by making friends. So, kung introvert ka or hindi mo talaga hilig makipag-socialize or makipag-friends, mahihirapan ka talaga sa college life mo. Kasi syempre yung mga magiging friends mo, kayo-kayo rin yung magtutulungan through ups and downs. Kasi kapag mag-isa ka lang, mahihirapan ka talaga. And syempre kapag makikipagkaibigan ka, choose your friends wisely. So, huwag kayong makikipagkaibigan dun sa alam nyong makakapag-bad influence sa inyo at walang hilig sa pag-aaral. Kasi syempre, kung sino yung mga friends mo or madalas mo nakakasama, mahahawa ka sa kanila. Maaaring mapabayaan mo yung pag-aaral mo or posible rin na mapariwara ka. Make sure na yung pipiliin yung friends is may positive influence sa inyo na makakatulong sa studies nyo and syempre sa personal growth nyo na rin. So, number 2, guys, dun sa socialize is by joining school organizations. So, hindi naman siya required. If ever lang na kaya mo siyang pagsabayin pa rin dun sa ACADS mo, sige go, sali ka dito sa mga organizations. Kasi magiging helpful to sa atin, guys, kasi masasanay tayo na makipag-interact with other people and mas madedevelop din yung skills natin dun sa organization na sinalihan natin. And also, guys, meron tayong malalagay dun sa credentials natin, dun sa resume kapag mag-work na tayo. And yun din, mas magiging open din yung mind natin and masasanay tayo dun sa working environment sa future kapag mag-work na tayo. Last but not the least is, medyo mahaba to. Cherish and enjoy every moment while you're still in college. Ako kasi, guys, hindi ko masabing sobra kong na-enjoy and na-cherish yung moments nung college life pa ako. Kasi first year to third year, online class lang kami. Kasi yung mga times na pandemic pa noon, kaya lagi lang kaming online class. And hindi ko sobrang naka-interact yung mga classmates ko noon. Pero nung fourth year naman na, yun na yung time na nag-face-to-face na kami. And sa PUP ako nag-aaral, diba, guys? And hindi naman araw-araw face-to-face namin. Kaya hindi ko talaga, or wala talaga akong masyadong unforgettable and remarkable moments nung college life ko. Ang marami talaga sa akin, guys, embarrassing moments. Kaya sa mga incoming college students dyan, or sa mga currently college na ngayon, enjoyin nyo lang yan, guys. Don't stress and pressure yourself too much. Kaya ko lang sinabi itong mga tips na ito kasi ito yung mga pinagsisiyan ko before na hindi ko nagawa noon, na may chance pa kayo na gawin nyo ito ngayon. Kaya sana nakatulong talaga itong mga tips na binigay ko sa inyo. Kung nahihirapan na kayo sa college life nyo, mas mahirap pa talaga yung papasukin nyo kapag mag-work na kayo kasi ayun na yung real world talaga. Ito, guys, parang ano pa lang to, practice pa lang tong college natin. Hindi pa siya ganun kahirap compare sa totoong buhay kapag mag-work na tayo. Dati pa lang, guys, gustong-gusto ko na talaga graduate para makapag-work na ako. Pero ngayon, mas gusto ko talaga na bumalik na lang sa dati para nag-aaral pa rin ako. Pero thank you pa rin kay Lord kasi nakasurvive ako ng 4 years sa PUP and now, di ba, graduating na ako and malapit na talaga ako pumasok sa real world. So, ayun, peeps, sana nakatulong itong mga binigay kong college tips sa inyo. If you have any questions or may suggestions kayo and recommendations, just comment down below. So if you guys enjoyed my video, don't forget to put a thumbs up, subscribe, and comment down if you have any suggestions for my next videos and covers. See you on my next vlog. Bye!